pangalan ang ilan sa unang maiisip ng karamihan. Catherine Bernardo at Daniel Padilla o ang Katniel. Isa sa mga dahilan ng kanilang pagsikat ang kanilang naiibang chemistry on and off cam. Parang kwento sa isang romantic movie ang kilig na nararamdaman ng kanilang mga tagahanga tuwing napapanood sila. Madalas tuloy tanong ng marami, ano nga ba ang real score sa pagitan nila? Their certified kilig confession sa SIR Relasyon. Dahil sa marami kayong followers, marami kayong fans, so ang form ng question natin manggagaling sa mga followers ninyo. Tweet ito from YesSay88. Ang tanong, totoo po bang nakatanggap ng isang mahalagang regalo si Catherine mula sa isang fan? May pinadala sila sa eBay sa Star Magic na from Cebu pa. So, ganun kalayo pag pinadala niya. Tapos pagbukas ko sa bahay, may ako gold medal niya. Tapos may letter kasama. Tapos sabi niya, binigay na sa akin yung medal na yun kasi ako daw yung naging inspiration niya para mag-aral. Then, pupunta akong Cebu pag may show. Meron po kaming, Nakikita kami. Role models kayo, di ba? Isang rason ba yan kung bakit gusto mo talagang tapusin ang pag-aaral mo? Gusto ko po talaga siya tapusin. And siguro nakatulong na doon talaga rin yung marami rin talagang tumitingin sa'yo. So, kailangan tapusin na talaga. Gusto ko po talaga tapusin. Kapag nabalita ang mga classmates mo nasa college na somehow naiingit ka, parang you feel sad. Totoo yun. Actually, yung isa sa naging motivation ko para matapos ko kasi kita mo sila ngayon this coming school year, this coming second year na sila. Tapos ako, mag-first year pa lang. Tapos sila talaga yung nagana sa akin na parang pagkasama mo sila, pinag-uusapan nila college life. Tapos ikaw, Bukod sa pangarap na matapos niya ang kanyang pag-aaral, may isa pa raw nais to pa rin pangarap si Catherine. Saan pa rin daw mag-enroll sa cooking school? kung mag-aaral man, lasagna dyan. Nang kahit ano ko, short courses lang dun sa culinary, pero more on marketing yung gusto ko. Pero mahilig ka talaga magluto. Okay lang, okay lang. Daniel, may natikman ka na ba sa luto niya? Yes, yes. It's the best. Masarap naman. Yes. Ano ba yun? Hindi yan drive-thru ha? Matalas hindi luto niya. Lasagna. I-rate mo nga 1 to 10 yung lasagna mo. 8. Nakaka to 6 lang sa Hindi, siyempre. Masarap na kaya yung 8. Hindi ginawang 10. Masyado ng brown na yun. Mas nga maka-8 ka. Okay. Oo, tsaka may pagmamahal yun di ba? Pare. Yung dagdag score. Oo. Sa fan number 2 natin kay Light Race, bakit po sobrang naiyak si Catherine sa concert nito? Sobrang talaga. Sobrang rare. Yun siguro yung life. Kasi po ako talaga yung nanay ni Daniel. Ako ba ako bakit gano'n? Sobrang dami kasi tao. Okay, ito naman. Yung paglabas mo stage, nakapag-isip ka ba noon? Na-shock na lang ako, tapos wala na eh. Alam ko na lang bigla kumakanta na ako eh. But kayo ba, meron ba kayong inspiration na nakukuha sa inyong mga followers, sa mga fans ninyo? Siyempre, hindi naman ako siguro yung dahilan bakit kung may tatrabaho para mapasaya lang sila. Hindi ko to bola. Pag pinapon na sa isang show ka, tapos makikita mo na yung parang ginawa mo lang naman, kumanta ka or ganyan, pero sila makikita mo, ang saya-saya nila, yan pakagato, parang umiyak pa siya kasi yung anak niya parang nakita niya sa akin. Malaki rin pala yung impact ko sa kanila. So, I'm very happy. Kasabay ng magkasama nilang pagtatagumpay, ang mas lalo pa raw paglalim ng kanilang espesyal na samahan. Dito tayo sa tweet number 3. How true nabantay sarado si DJ kay Kat? Kagaya nung meron daw siyang pictorial sa metro, talagang bumisita. Pero sinurprise mo lang siya, di ba? Surprise yun, di ba? Hindi naman na-surprise eh. Surprise ka kaya. Pero, hindi mo nagdumaan lang talaga. Mas maganda dumaan ka talaga. Oo. Panay-panay mo yung daan minsan. Pero pag dadaan ka sa bahay, dadaan siya, naalam ba niya sa'yo o talaga nagsusurprise siya? Madalas kasi pwede siya mag-surprise. Usually, pag may surprises na hindi epic fail, si mama yung ano niya, pinag-text niya. Epic. Kasi minsan kasi hindi nga siya masyadong magaling mag-surprise kasi hindi siya magaling magtago. Nakita mo na lang siya, uy, dyan ka pala. Kaya nag-ano siya ng time sa'yo. So, yun, nakaka-touch naman. Dumadalaw si Daniel sa'yo, feeling mo long hair ka talaga. Medyo, kasi... Hindi kasi yung iba. Mas rin. Hindi naman yung mayabang, no? Oo. Yes, sinalo ako ganyan. No? Pero,
Yung iba kasi sabi nila, wow, ay, swerte mo naman. Sabi ko, oh, thank you. Sa isang fan, paano ibinigay ni Catherine yung bass guitar na gift niya? Gusto ko siya bigyan ng bagong bass, yung birthday. Before the concert, para sana magamit mo rin for the concert. Okay. So, hinanamit niya. Una talaga dapat, synthesizer, kasi sinagbigay na sa kanya ng bass, so na-upset ako kasi sabi ko, huwag na nga bass, synthesizer. Babae ba yung nagbigay ng bass? Hindi. Buti naman, thank you. Hindi ko na siya bibigyan. Ngayon, silang dalawa naman ang may bago ring espesyal na regalo sa kanilang mga fans. Palikserye ang tinaguriang reigning teen king and queen ng primetime sa inaabangan nilang teleseryeng Got to Believe. Malayo sa princess nila. Normal na tao kami. Di ba sa Princess and I, kasi tito, princess ako sa isang country, ganyan. Dito mga ano kami, normal people. Enjoy siya. Sa kanilang bagong serye, muli raw ipapakita ng mga karakter ni Daniel at Catherine ang magic na dala ng pag-ibig. Naniniwala po kayo sa magic of love? Feeling ko kasi yung love, super powerful niya kahit sino sa atin. Pag tinamaan ka ng love, parang it can change everything. Ikaw, Daniel, naniniwala ka ba sa magic of love? Magic yung nung napanood ko yung sa'yo, tito. Ganun ba? Matindi yung sa'yo eh. So, magic yun. Magaling. Ang daming na ano kay Tito. Ginawa ko, tito. Oo. Kaya pinaiyak na lalaki. Thank you sa inyong dalawa. Thank you, Asa. Thank you. Insiders po, mga kapamilyang sina Sam Milby, Gerald